Tatlong oras na pinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lider ng Kamara at Senado noong Martes ng gabi. Isa sa mga pinag-usapan ng mga bago raw banta ng terorismo sa labas ng Marawi City. Kaugnay niya makakausap natin live mula sa Taguig City si Senator Richard Gordon. Magandang umaga po sa inyo, Senator Gordon. Howie, how are you? I'm fine, thank you, Senator. Isa po kayo sa mga naroon sa pulong sa palasyo. Idinitalya ba ng Pangulo itong mga bagong bantang pag-atake umano ng mga terorista? Yes, anticipated naman namin yan sapagkat hindi naman titigil yan sa Marawi at malamang kumalat yan. Kaya dapat naghahanda na lahat ng mga opisyal, mga local government, ng mga barangay para masawatayan, hindi makapasok at para may early warning lahat para hindi makapaghasik ng dilim at lagim yung mga yan. So, yun ang pinag-usapan namin ng Pangulo at pumasok yan doon sa karagdagan ng siguro ng mga sundalo natin sapagkat medyo, sabi ko nga, sundalo natin karamihan ay mga sarhento, tumanda na bilang sarhento at kailangan marami tayong mga bata. Kaya isang pasok na dapat magkaroon din tayo ng ROTC at kumuha tayo ng mga bagong mga sundalo at dadagdagan din ng mga SAF battalions, yung Special Action Force, because lumipat na from jungle warfare and into urban warfare na mas mahirap, parang Aleppo, parang gano'n sa Syria at saka sa Iraq. Okay, Senator, sabi nyo nga ay parang early warning yon, no? Para sa inyo, para sa ating lahat. Did he name any specific places or even regions kung saan dapat tayo mas alerto ngayon? Well, mostly Mindanao. The usual suspects are Sulu, yung area ng Cotabato, yung area ng Surigao at Tagusan. You know, but I don't think we should be relaxed. Dapat alam natin. Sapagkat alam naman ninyo, pwedeng tamaan kahit na saan So, importante, katulad na nga, ako nag-mayor ako Kung ako mayor ngayon, lahat ng barangay captain, pupulugin ko at i-mobilize ko yan to be alert para makita ko anong mga galaw ng mga ilang mga tao na hindi pangkaraniwan. Pag may bagong sasakyan, bagong muka, dapat naalistuhan tayo para hindi tayo naunahan ng mga halangang bituka, nagagawa na lang ng kahit ano na walang awa na papatay ng mga tao. Okay, sir, sabi niyo, mostly Mindanao, itong mga areas na pinag-usapan. So, there are places outside Mindanao? Halimbawa, Metro Manila, na pag-usapan niyo ba? No. Okay, that sir. was not mentioned. But alam mo naman ako, Red Cross ako, I always prepare for the worst. You know, if it can happen in London, it can happen in Paris, it can happen in Frankfurt or Berlin, or Nice, it can happen anywhere. So, it happened in New York. So, mabuti na rin yung nag-aalis tayo. Always alert at always ahead of the parade, so to speak. Okay, sir, dati nang sinabi ng Pangulo na kapag mag-spill over daw sa Visayas o Luzon ang terorismo, lalawakan niya ang martial law declaration. Nabanggit ba niya sa pulong ang posibilidad na ito? No, there was no, walang pinag-usapan tungkol doon. Ang martial law sa Mindanao lang. At nandun naman talaga ang puwersa niya, mga yan At talagang makita mo, even si Tillerson, ang sinasabi niya ngayon nakapasok ang ISIS. Pero ako, hindi ako nagpapatakot dyan sa mga ganyan. Marami na nakapasok na pusakal sa lahat ng bayan, sa buong mundo. Para palagi tayong idinidin. Kung naandyan. Gawan natin ang paraan. Hindi yung kampante tayo. Dapat talaga ginagawa natin ang paraan. Okay, Senator, magandang umaga po sa inyo. Kanina po nabanggit ninyo na yung pangangailangan na dagdagan yung puwersa ng ating mga sundalo para mapanatili yung seguridad sa ating bansa. Sa ulat po ng Reuters, hiniling daw ni Pangulong Duterte sa Kongreso na ponduhan pa nga yung pagre-recruit ng 20,000 sundalo. Kayo po ba ay pabor na bigyan po itong dagdagan po ng pondo yung presidente para dito sa recruitment ng mga dagdag na sundalo, sir? Well, alam mo, ako political science major rin. Ako history and government ako at palabasan rin naman tayo. Nakikita ko talaga kapos tayo sa kasundaluhan. Tinanggal pa natin ang ROTC. Ang Air Force natin, all air, no force. Ang ating mga sundalo, matatanda. At nakita mo, pag lumalaban niya, mabibigat. Pag nilagyan mo pa ng armor vest niya mga yan, pagbalik niya, nakukuba nga. Sabi nga ng presidente, pag-akyat, pagbalik, talagang
mahirap. At saka makita mo, ang bakbakan doon, parang kanyan dapat may first team ka, may second team, may relyebo. Kung 24-hour ang bakbakan, dapat marami tayong sundalo na pwedeng panlaban dyan. Kaya importante, mabuti lang meron ka kaysa wala. At sa akin, I've always been an advocate na dapat alam natin ang external threat. Tayo ay may external threat ngayon. Pumapasok galing sa Sandakan, galing sa ibang bayan, pumapasok sa iba't ibang lugar natin, katulad sa Marawi, pumasok yan doon sa likod ng bandang Cotabato, Davao, Jansan, yung mga lugar na yan, at Zamboanga, pumasok doon sa ibabaw ng Cagayan de Oro, sa near Laguna del Norte, at saka Baylan, from Cotabato, from Maguindanao, at galing rin sa Zamboanga del Norte. Nakakapasok yan, at ang kalagitnaan yan, Marawi. Tingnan nyo ang map, ang Marawi nasa gitna, at talagang madaling pasukin. Kaya madali rin kumalat yan. Kaya mabuti, nag-martial law na siya para nakaabang na ang mga sundalo, naka-alert na tayo, hindi basta-basta makaka-agwanta yung mga taong masasamaang intention sa ating bansa. Okay, now moving on to another topic kasi mainit po itong issue na ito. Ito pong raid sa bahay ng mga paruhinog sa Ozamis City. Naghain po ng panukala si Senadora Laila De Lima na imbestigahan daw itong raid na ito. Kayo po ba isang ayon na imbestigahan itong Ozamis raid? The proper thing to do would be yung IAS dapat kagad dyan. The moment may namatay, kaya nga kahapon pinag-uusapan namin yung batas ko na pagka pulis ang involved, meron ng police court. Dapat yun ang hawak. Bawat probinsya meron dedicated police court. The moment there is a discharge of a firearm, dapat iniimbestiga lahat ang kapulisan. Lalo na ito, 15 ang patay. At medyo kaiba. Pumapasok ng search warrant ng alas 2 ng madaling araw, namamatay ang ilaw, tinatanggal yung CCTV, at di umano, meron pang testigo na nakatakas, at ang mga tama dapat suriin. Definitely, there will be an investigation. At titingnan natin kung talagang ano nangyari, dahil masyadong malakas 60 na ang patay So, I think mas mabuti for the government to show that we are transparent at makita natin kung ano nangyari dyan para malaman natin ang kabuuan ng kwento niya. So you think the Senate should investigate this or dapat ipaubayan na lang natin sa PNP yung pag-iimbestiga, sir? No, kung hindi tayo satisfied at may magko-complain, hindi sila satisfied sa IAS at madalas hindi satisfied ang mga tao sa IAS Kaya nga ako, natutuwa ako at yung panukala natin na continuous hearing ng mga kaso. Dapat speed is the name of the game. Dapat mabilis ang pulis, mabilis mag-imbestiga, mabilis rin ang piskal, mabilis rin ang tao pagka sila ay inaalipusta, mabilis rin ang tao na mag-assert ng kanilang karapatan kung talagang masyadong malaswa o marahas yung ginagamit. Dapat nagsasama dyan. So, kung yan ay darating sa Senado, I'm ready to investigate, be part of the investigation team. And as usual, I will be frank, candid, and kung may ebidensya, we will go after them. Okay, Senator, moving on to another topic, isa sa mga punukalang batas na nakapasa na sa Kamara pero nabinbin sa Senado ay itong tax reform package. Ano po bang standing nyo sa naturang panukala? Hindi naman nabinbin, Howie. Nauna, dahil yan, ang lahat ng taxes nagsisimula sa lower house. At kung minsan may ugali yung lower house, ipas mo ng ipas para gwapo tayo. Tapos ang magsisikap at maghihirap at maghihimay ay yung Senado. Hindi nabibinbin. Pinag-uusapan para yung tamang buwis ang sang mangyayari. I'm sure even sila, President Duterte at sila Sani Dominguez, don't expect na lahat ng gusto nila masusunod. Dahil siyempre, babalansahin ng Senado yan kung kakayanin ng tao. Baka naman hindi tayo dyan pumunta, dapat makolekt yung tax. Halimbawa, napakaraming hindi nagagastos yung gobyerno. Halos umabot ata as of this year ng mga kalahating 590 billion na ata or 550 billion na hindi nagagastos. Pero nangangako naman si Secretary Jokno na nakahabol sila dyan, magagastos sila yan. Taxes are our way of savings for the government para may magamit sa infrastructure. Pero dapat, kung kakayanin ng tao, yun ang dapat hanapin natin. Sa ibang bansa, mataas ang tax, maganda rin ang balik. Kaya dapat ang gobyerno, mabilis rin magbalik ng infrastructure, mabilis rin magbigay ng mga biyaya, hindi in the form of entitlement, pero yung kabutihan pangkalahatan ay masusundan at magagawan pa na ng gobyerno.
Okay, Senator, tumagal yung na pinag-uusapan itong panukala. No? So what is the main bone of contention dito sa tax reform package? Ano yung pinag-uusapan? Well, lahat siya pinag-uusapan. Yung excise taxes, halimbawa sa petroleum on fuel. Siyempre, ang unang tatamaan niya, pag tiraas mo yung diesel, yung gasoline, yung kerosene, yung mga tao maliliit. So, kailangan i-balance natin. Ang balansa ng gobyerno, ibababa naman yung income tax. Pag binagamo yung income tax, bawawala ng gobyerno, di umano ng 140 billion, babawiin naman dito sa mga pagtaas ng buwis na direktamente makukuha, mas mabilis makukuha. 84% ata ng tao hindi nababayad ng income tax kung masusunod ang gobyerno. Pero ang kuha naman yan, doon sa madaling kunin, parang VAT, na pag pumasok ka sa gasolinahan, hindi pa nakukuha yung gasolina, bayad na yung gobyerno sa tax. At yan ang titingnan natin kung gaano kataas ang makakayanan natin at ganoon rin na rin yung ibang mga taxes na hinaharap na kanilang inuusig. Diba yung sugar tax, baka makahirap sa mga sugar planters natin yan, sa mga farmers. Ako hindi ako sang-ayon yan because sugar is one of our staple products at baka lalo na tayong hindi maging competitive. Kaya yan mahalagang matingnan lahat sa mga taxes na yan. Okay, Senator, isa pa po sa mga controversial na issue ngayon ay yung Bureau of Customs, lalo pat ang laki ng bulto ng shabu na nakapasok o nakalusot dito sa Bureau of Customs. Kinausap po kamakailan ng Pangulo si Customs Commissioner Nicanor Faeldon at ang sabi ni Faeldon, buo pa rin daw ang tiwala sa kanya ng Pangulo. What is your reaction on this, sir? Nararapat pa po bang manatili sa pwesto itong si Faeldon? Well, I'm sure. That is his personal feeling. Ang pagre-resign, nasa kanya yan. Pero darating ang oras, pag dumami na ng dumami ang ebidensya, he will have to make a resignation or the president will have to fire him. Yung ginawa ng presidente, bilang paggalang pa sa kanya yon na kung malulusutan mo yung investigasyon, may papaliwanag mo kung bakit nakakalusot sa Green Line ang isang bagito na 31 years old na graduate ng education na kapapasalan sa teacher na wala namang karak-karakang kakayahan na kapital na binabayaran ng 1,400 kada container box ng isang broker na humahanap ng mga importer na gagamit sa Green Line. Paano nakakalusot yun ng mga 580 times at tapos nung mahuli na, sususpindi mo, makakalabas pa uli ng mga 13 times. Abi, mali yan. At saka, bakit nakialam yung customs to sa paghuli kaagad ng drugs? Dapat tinawag na kagad nila yung PIDEA from the very beginning sapagkat may tip na sila. On the 25th, nalaman nila may babaksak na drugs. Dapat andyan na ang PIDEA kagad at nung pinuksan yan, naandun na ang PIDEA at hindi nila pinabayaan. At nakakapagtaka na para rin tayong nilalaro ng China na bibigyan tayo ng informasyon, yung pala yung nagbibigay sa atin ng informasyon, kasama. So, ang pinaka-importante sa akin, paano nakalusot yan at ilang pa nakalusot? At sino ang nagpapalusot? At bakit nakalusot yan? Lumuwag ba? Kinuha ba ng isang grupo sa customs yung lahat ng pagpirma, lahat ng pag-approve? Kaya ba sasabi ni Hilario ngayon, sinabi niya doon kay Monte Hermoso na ito, meron kaming pagduda dyan, hindi pinansin, kaya nakalusot yan. Yan ay malaking dagok sa buong Customs Commission. Alright, and with that, maraming salamat po sa inyo, Senator Richard Gordon.